Magandang umaga mga kahuan, narito na ang Pag-asa Weather Update today. Narito na po yung ating update sa binabantayan nating bagyo. Nabuo po ito kagabi bandang alas 8 at ito po alas 8 ng gabi na may local name na Maymay at lumakas po kasi ito at ngayon ay isa ng tropical storm. May international name po ito na Kujira. Ang Kujira po ay mula sa bansang Japan na ibig sabihin ay whale. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang bagyo pa rin yung minomonitor po natin sa ngayon. Yung isa po ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung bagyong Dolphin. Yung international name niya po ay Dolphin. At sa ngayon, posible pa rin po ang na pumasok ito or at least dumaplis dito sa may northern part ng Philippine Area of Responsibility. So hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na pumasok ito or gumilid dito sa PAR. At nakikita din po natin na magiging malaki po or magkakaroon ng epekto itong Dolphin, particular na dito sa panibagong bagyo nga po natin, yung bagyong Maymay. Posible po kasi na hahatakin niya pasilangan itong bagyong Maymay at dadaan po ito sa may bahagi po ng kalupaan ng Luzon kung saan maaari itong malusaw. At kahit po malusaw yung bagyo natin by tomorrow, inaasahan pa rin natin yung epekto ng habagat. Kaya po for the rest of the week hanggang Friday until weekend, possible po na medyo maulan pa rin. Lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Particular na po ito dito sa may western section ng Luzon. So ito pong bagyong Maymay, ang huling lokasyon naman ito ay nasa 170 km west-northwest ng Baknotan sa lalawigan po ng La Union. Lumakas po ito sa 65 kilometers per hour yung kanyang lakas ng hangin malapit sa gitna. Pagbugso naman na nasa 80 kilometers per hour at medyo mabagal na kumikilos pa timog silangan or timog silangan. Sa nakikita po natin ngayon, marami pa rin po makaulapan. Ito naman po yung hanging habagat or southwest monsoon na pinalalakas po nitong bagyong, itong dalawang bagyo po natin, yung Dolphin, gayon din itong bagyong Maymay. Kaya po ngayong araw, asahan niyo po mga kababayan na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may western section po ng northern and central, maging dito sa may southern Luzon, at maging dito sa may kanlurang bahagi po ng Kabisayaan. Samantala, sa iba pang bahagi nating bansa, dito po sa may eastern section po ng southern Luzon, yung Bicol region, malalabing bahagi ng Kabisayaan, at malaking bahagi ng Mindanao, localized thunderstorms naman ang mararanasan sa araw na ito. Narito po yung latest track nitong bagyong Maymay. Makikita po natin within the day, inaasahan po natin na kikilos po ito pasilangan na epekto po ng Typhoon Dolphin. So kikilos po ito pa east or pasilangan at inaasahan po natin mamayang hapon na sa may 80 kilometers west-northwest ito ng Baknotan, La Union. Posible po ito maglandfall sa may bahagi ng Ilocos Sur, pero kung kikilos po ito kapatimog, posible din dito sa may hilagang bahagi ng lalawigan ng La Union. By tomorrow, early morning, nasa may bahagi na po ito ng Sigay, Ilocos Sur, kung saan inaasahan po natin once na mag-interact na po ito sa kalupaan ng Northern Luzon, ina-expect po, inaasahan natin na hihina na ito, magiging tropical depression. And by tomorrow afternoon po, posibleng nasa may bahagi nito na Isabela bilang isang low pressure area. Kapag nag-interact na po ito sa kalupaan ng Luzon, inaasahan na nga natin yung weakening po nito or yung paghina ng bagyong Maymay, at inaasahan po natin by tomorrow ay malulusaw na po ito at magiging isang low pressure area na lamang. Gayunpaman, inaasahan pa rin natin na magiging maulan hanggang bukas dito nga po sa bahagi ng Northern Luzon, dulot ng bagyong Maymay. Samantala, as of 5 a.m. po, nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa may bahagi ng central and southern portion sa Ilocos Sur, gayon din sa northern and central portion ng La Union, northwestern portion itong Pangasinan, southwestern portion ng Abra, gayon din po sa western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. So pinag-iingat po ng Pag-asa yung mga kababayan natin kung saan nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal number 2, lalo na po sa malalakas na hangin na dulot ng bagyo. Signal number 1 naman po ngayon sa Ilocos Norte, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at ng La Union, gayon din sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, sa Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, sa buong lalawigan ng Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, gayon din sa mga lalawigan po ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, at sa mahilagang bahagi ng Zambales, ng Tarlac,
Nueva Ecija at Aurora. Gayun din po, no, posible po makaranas din maliban sa mga pagbugso ng hangin ay mga pag-ulan dito sa lugar kung saan din po nakataas itong tropical cyclone wind signal number 1. So mag-ingat po yung mga kababayan natin sa mga posibilidad nga ng mga flash floods and landslides, lalo na po yung mga nasa gilid ng bundok. Samantala naman, bagamat may mga lugar po kung saan wala po tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal, posible pa rin pakaranas ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw hanggang ngayong araw. Ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ilang bahagi ng Mindanao, na dulot po ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at gayon din itong hanging habagat or southwest monsoon. Pagdating po ng araw ng Biyernes, makararanas din ang malaking bahagi ng bansa ng mga pagbugso ng hangin na dulot ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Dumako tayo sa inaasahan nating mga pag-ulan sa araw na ito. So ngayong araw po, inaasahan pa rin natin na posible po magkaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides, partikular na kung saan dadaan yung bagyo dito po sa may area ng La Union, Ilocos Sur, maging sa Bay Benguet, Pangasinan, Zambales. Etong sa may Zambales po, dulot naman din yan ng southwest monsoon or habagat at kasama din po yung epekto ng bagyo. At magpapatuloy din po ngayong araw yung malalakas na mga pag-ulan sa yung pambahagi ng Central Luzon, ng Cordillera, maging dito sa may bahagi po ng Calabarzon, including Metro Manila at sa may Occidental Mindoro. Bukas, inaasa natin magpapatuloy pa rin yung malalakas na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, Cordillera at Ilocos Region, maging sa may bahagi ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique na dulot po ng hanging habagat. At pagdating po na araw ng Biyernes, inaasahan natin by this time po nalusaw na yung bagyong Maymay at mababawasan na po yung malalakas na mga pag-ulan. Pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulang dulot ng habagat, partikular na po dito sa may bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at maging sa lalawigan po ng Antique. So asahan pa rin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga nananahan po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas na magpapatuloy po at least yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot po ng hanging habagat. Kaya po mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides na dulot ng malalakas na mga pag-ulan. Sa lagay naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayong gale warning, particular na sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. So yung mga baybayin po ng mga nabanggit na lalawigan, inaasahan natin na magiging maalon hanggang posible pong umabot hanggang 4.5 meters yung taas ng alon ng karagatan sa bahaging ito ng ating bansa na ito po ay dulot ng bagyong Maymay. Kaya pinag-iingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka, huwag muna ho kayong pumalaot para makaiwas sa panganib na dulot ng malalakas na alon.